Good morning! So yung ating topic today ay ang ating annual physical exam ng mga DepEd personnel, particularly dito sa SDO ng Puerto Princesa City. So ito po ay ginawa ko yung video na to para isahan na lang na paliwanag, clarification para sa lahat ng mga nagtatanong pa din or hindi pa rin naliliwanagan sa shifting ng ating APE. So before kasi nakasanayan ninyo na kami ay nagbibigay ng schedule kung kailan magkakaroon ng APE sa mga kanya-kanyang district. Ayan, FYI, sa buong Mimaropa, tayo lang po ang gumagawa ng scheduled APE. So for this year ay wala pong scheduled APE ang SDO PPC. Wala po ha. Walang medical and dental physical examination na gaganapin ang ating SDO. Yun nga ay sa kadahilanan na meron na tayong medical allowance na 7,000 pesos. So yung ating 7,000 na yan ay hindi yan yung, ang akala kasi ng iba ay kanya-kanya, kung magpa-check up, ipakita yung resibo, i-submit sa HR, hindi po yung ganun. Dapat yan ay ikukuha natin ng ating HMO. So yung mga HMO, marami yan. Maraming klaseng HMO. So depende sa coverage ng HMO na inyong kinuha. Kaya ang masasabi ko lang, huwag ninyong tipirin na ikuha ng HMO na putyo-putyo o mumurahin lang yan kasi mayroon pang kumuha ng 999, 1,000, o ganyan. So, anyway, choice nyo yun. So, eto lang, dapat pag kukuha kayo ng HMO ay alam ninyo yung coverage ng inyong kinuha. Hindi yung gumaya-gaya lang kayo kasi ganon yung iba, ganon ang kinuha, gaya-gaya din kayo. Tapos pagdating ngayon, ay hindi ninyo alam ang coverage. Tanong kayo ng tanong. Ang iba ay naiinis, magagalit pa. Bakit hindi nila ma-avail? Kasi yun lang yung coverage na inyong kinuha. Na inyong in-avail. So, dapat, pag may nag-e-explain, itanong nyo na lahat ang mga gusto ninyong malaman, alamin ninyo lahat kung ano talaga ang coverage na kinuha ng ninyong HMO. So sana dapat ay kasama doon na inyong kinuhang HMO yung OPD or yung may APE na HMO, hindi yung HMO lang na ER at admission. No, kung para sa akin, di bali na lang hindi ko magamit yung HMO na yan kung may ER lang din ako or maa-admit. Pero syempre, hindi natin alam ang mga untoward circumstances. May makapagsabi ba na magkakasakit tayo? May makapagsabi ba na kailangan nating ma-ospital ngayon? Syempre wala at walang may gusto nun. So yun na nga, kailangan alamin ninyo kung ano ang coverage ng inyong kinukuhang HMO. So, ito na, pag-usapan natin ngayon ang APE. Sa pag-APE ay meron tayong dalawang options. Una, pag-usapan natin yung YAKAP. So, itong pwede kayong mag-APE through sa inyong YAKAP provider. So, itong YAKAP provider ay depende kung saan kayo nag-enroll na YAKAP provider. So, depende kung saan ninyo in-enroll ang inyong sarili. Ngayon, yung yakap na yan ay mayroong certain amount for exam, laboratories, and sa medications. Ang mga yakap provider na yan ay mayroon ding list ng laboratories lang na covered ng yakap. Hindi lahat ng gusto natin mangyari, lahat ng laboratories ay makukuha natin ng libre sa yakap. Meron lang yan listahan ng kung anong mga gamot, kung anong mga laboratories ang pwede lang natin ma-avail. In case na yung laboratories nyo na hiniling, yung ibinigay na kailangan natin ipa-laboratory, ay hindi available doon sa listahan, pero available doon sa clinic na inyong provider, syempre kailangan yung mag-shed off ng pera. Kailangan yung bayaran yon. Pangalawa, dahil nga sabi ko may certain amount, kung pumunta kayo sa
private na hospital na yakap provider, syempre mas mahal ang kanilang laboratories. So therefore, pag nag-exceed na kayo doon sa certain amount na pinoprovide ng yakap lang, halimbawa, 1,100 lang yung ano ng yakap, ay mahal ang laboratory. Siyempre, pag nasobra, nakuha nyo na yung amount na yun, babayaran nyo yung remaining amount. So, yun ha. Hindi lahat ng yakap ay libre ang laboratories. Libre ang gamot. Kung naubos nyo na yung nakaalat na amount para sa inyo, para sa atin, syempre, magbabayad na tayo doon. So, klaro sana yon. Pwede kayong pumunta sa any yakap provider anytime. Anytime ha, nang hindi sana kailangan ng coordination. Kasi yakap provider yon anytime. Pangalawang option ay syempre yung paggamit ninyo ng inyong HMO. Katulad nga ng sinabi ko kanina, may mga limitations ang HMO. Depende sa inyong kinuha. So, eto ngayon ang papaano ninyo i-avail ang HMO. Kung kayo ay, ang binayaran nyo ay ang worth 3,000 lang, natural, wala kayong maa-avail na APE or libreng laboratory exam OPD sa outpatient. Kasi ER at admission lang yon. Kailangan nyo ma-confine, kailangan nyo mapunta sa emergency room para kayo ay mabigyan nun, ma-avail nyo yun. Ngayon, kung kasama sa OPD, at APE, yung inyong HMO, may kasamang ganon, ang pinapagawa ng mga hospital na, kasi sa hospital lang yun, na accredited yung HMO ninyo, ay kailangan yung mag-letter doon sa inyong HMO provider for approval. Or kailangan magpa-approve muna. Hindi kayo basta-basta pupunta ng ospital at ipipresent ninyo yung HMO at magpapa-medical kayo at magpapa-laboratory kayong ganyan. Hindi pwede yon. Kailangan yung mag-letter muna. Since OPD, APE, ay wala siyempre libang diagnosis ang ating doktor. Kasi yon. So, depende yon sa HMO kung i-approve ang mga laboratories na inyong ipipresent, na ating pipresent sa kanila. Yun ang unang option. Medyo mahirap, hindi ba? Kasi online, magliletter kayo through online doon sa service HMO provider ninyo. Pangalawang option sa HMO ay pupunta kayo sa doktor na accredited ng HMO ninyo. Halimbawa, MaxiCare, Kaiser, or anong HMO dyan, ano pa bang ibang HMO. Meron silang mga accredited na mga doktor na sila mag-check. Pupunta kayo doon at let's say OPD, at ang mangyayari doon ay magpapa-check up na kayo. So, yung i-present nyo yung inyong mga laboratory requirements na required ng SDO at ipagawa ninyo doon sa doktor na accredited ng ating HMO provider. At kailangan lagyan nila yon ng diagnosis. Kasi pag walang diagnosis, hindi kayo i-accept ng hospital. Kasi sabi kahapon, yung explain sa akin ng hospital, ang mga HMO ay for health talaga. For, tawag dito, meron tayong sakit. So kung tayo ay well, wala naman tayong sakit, hindi yun malilibre. So, kaya kailangan ng diagnosis. So, yun ang mga ginagawa naman ng iba. Magpapapirma sila sa accredited doctor para magawa ng diagnosis kung bakit, siyempre yun yung reason kung bakit kailangan ninyo ng mga laboratories na yun. So, sana ay maliwanag yung paliwanag ko na to, naliwanagan kayo at uulitin ko. Sa SDO Puerto Princesa ngayon ay wala kaming ikakandak dito sa office, sa clinic, ng scheduled APE. Use your medical allowance, use the yakap provider, go to the yakap provider, and use your HMO. Yun po. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay nakatulong ang video na to.